Welcome to my channel. Mag-a-adjust na naman tayo ngayon ng semi-automatic na clutch dito sa XRM125 FI natin. Nagawa na natin dati ng video ito tungkol sa pag-adjust ng semi-automatic na clutch. Pero gawin natin ulit ito dahil gusto ko maipakita ng klaro sa inyo para mapakita natin sa mga viewers natin na sumusuporta sa atin. At yung iba kasi, pag inuulit mo yung sinasabi mo, ang sabi naman nila ay paulit-ulit daw yung sinasabi natin. Ang gusto nila siguro isang beses lang na sabihan. Pag sinabi mo siguro na ganito, pag-adjust ng clutch, yun na. Hindi mo na ulitin. Pero mali yun. Mali talaga mga ka-rider. Yung teacher na namin noon, paulit-ulit yung sinasabi niya para raw maintindihan namin. Subukan nyo yung teacher pag nagtuturo, isang beses lang niya na ulitin. Maintindihan ba ng mga estudyante niya kung ano yung sinasabi niya? Sigurado ako na hindi. 100% hindi nila maintindihan. Mas maganda na i-explain mo talaga para maintindihan. Hindi ko na sana ipapakita itong pag-adjust natin, pero gusto kong maipakita ito para mapanood yung mga iba na hindi pa nakakaalam kung paano mag-adjust ng ganito sa mga motor nila at bakit kailangan natin ina-adjust ang semi-automatic na clutch. Base lang sa aking experience mga ka-rider, ito lang ang ibabahagi ko sa inyo. Minsan kasi itong motor natin ay first gear to second gear, mahirapan siya na pumasok mga ka-rider yung second gear niya. Pero third gear, fourth gear, okay naman siya, walang problema. At from second gear to first gear, mahirapan din mga ka-rider pag nag-release tayo. Kaya ang problema lang dito ay sa second gear. Huwag naman natin sabihin na may sira yung second gear natin. Wala naman sira doon mga ka-rider. Dahil nung in-adjust ko naman siya, nung una ay okay naman yung pag-release at pag-cambio natin ng second gear. Iwan ko lang sa inyo kung ano yung nararamdaman nyo sa motor nyo. Ito pala yung tools na gagamitin natin. Dalawa lang. Hindi nyo na kailangan ng marami. Itong clutch na screw na to, ilagay natin dito sa pinaka-adjuster niya para pag ikutin natin tong nut na to, hindi siya sasama. Ito, lugan na natin siya. Yan. Nilugan na natin kanina to. Yan. Yan, pagkatapos natin nilugan tong nut na to, ikutin natin tong clutch screw ng counterclockwise. Pakaliwa yung ikot natin hanggang sa sumagad siya. Basta ramdam nyo yung sumagad na siya, yung hindi nyo hinihigpitan masyado. Yan. Okay na yan. Ganyan yung gagawin natin. At pagkatapos nyan, ibalik natin siya clockwise. Pakanan yung ikot. Yan, pakanan yung ikot mga ka-rider. Ikot tayo ng 1/8. Nasa inyo yan kung anong gusto nyo. May nagsabi na 1/4 daw pwede, pero pinaka standard niya kasi 1/8. Kaya ikutin natin ng clockwise, pakanan ng 1/8. Yan, ikot tayo ng 1/8.
Yan, 1/8 na yan. Pagkatapos natin naikot ng 1/8, higpitan na natin tong nut na to. Huwag nating bibitawan tong clutch screw para hindi sasama na umikot. Ganyan lang yung gagawin natin. Higpitan na natin siya. Yan. Higpitan nyo lang yung saktong higpit lang. Hindi yung sobrang higpit. Yan. Okay na yan. Punta tayo sa kabila para check natin kung anong mangyayari sa gulong natin. Apakan natin yung pedal sa first gear, sa primera. Yan. Huwag natin bitawan, idiin lang natin siya. Ganyan lang. Tapos ikutin natin ang gulong. Tignan natin kung naka-freewheel siya. Yan. Umiikot siya. Naikot natin. Yan, binitawan na natin yung pedal. Subukan natin ikutin. Hindi na maikot. Yan. Kahit anong gawin mo. Hindi na. Pero kung gusto nyong mas malambot na pag-shift ng gear, pwedeng sobrahan nyo ng konti sa 1/8. Dito, walain natin yung adjustment ng clutch. Kaya sobrahan lang natin. Ganyan. Ikot tayo. Yan, ikot natin ng dalawang ikot. Tignan natin kung anong mangyayari. Para may pakita ko sa inyo. Yan. Punta ulit tayo sa kabila. Punta tayo sa kabila. Ito. Apakan ulit natin itong kanyang pedal ng primera. Yan. Huwag nating bitawan, nakadin lang yan na ganyan. Tapos ikutin natin ng gulong. Yan. Hindi mo maikot. Kahit nakaapak yung pedal natin, hindi pa rin maikot ang gulong. Yan. Hindi tama yung setting na yan mga ka-rider. Pag ganong ginawa nyo sa motor nyo, mahirapan kayo mag-shift ng gear. Kaya ito, balik na natin yung pinaka-standard. Yan, ibalik na natin siya sa dati. Yung pinaka-standard niya. Yan, luwagan uli natin ito. Yung kanyang nut. Tapos, ikutin natin siya. Nang paluwag din yung ikot niya. So, sundan natin yung nut. Kung paano nyo linuwagan yung nut, ganun din yung ikot itong pinaka-adjuster niya. Counterclockwise. Pakaliwa. Hanggang sumagad. Yan. Sumagad na. Pagkatapos sumagad, ibalik nyo clockwise. Pakanan din. Yan. Pakanan siya. Ikot kayo ng 1/8. Ganyan. 1/8. Kunti lang yung 1/8.
Yan. Pagkatapos, higpitan nyo na itong nut na to. Yan. Yung saktong higpit lang ha. Huwag yung masyado. Yan. Okay na yan. At ito, subukan uli natin na paikutin yung gulong. Punta uli tayo sa kabila. Ito, apakan natin yung pedal. Yan. Naka-premiere na yan. At ikutin natin tong gulong. Tingnan natin. Yan. Umiikot na siya. Ganyan. Ang the best na adjustment ng semi-automatic na clutch. At yan mga ka-rider, tapos na natin na adjust itong XRM 125 Fi yung motor natin. Yan, sa mga Ilocano, nalpas tayo nga na-adjustan di clutch. At yan lang mga ka-rider yung video natin. Hanggang sa susunod ulit na video. At pa-subscribe naman ang YouTube channel natin para updated kayo pag may bago tayong video.